ang nakisimpatya sa viral post ng ginang na ito. Ang kanya raw mister nagka-brain hematoma o pagdurugo sa utak. Para maisalba ang buhay nito, kailangan nitong operahan sa lalong madaling panahon na aabot ng 4 million pesos ang gagastusin. We were informed that a 1 million deposit was required. Pero bago pa siya nakabuno ng pang-deposit sa ospital, ang kanyang mister, tuluyan ang binawian ng buhay. Bisperas pa man din ng college graduation ng kanilang anak. In just 2 days, our family experienced both the deepest sorrow and a milestone worth celebrating. At ang mas ikinasama pa ng kanyang loob sa kabila ng 25 taon na naghulog ang kanyang mister sa PhilHealth, sinabihan daw sila ng 2 pinagdalhan nilang ospital dito na hindi nila makukuha ang PhilHealth benefits dahil daw masyadong maagang namatay ang kanyang mister. Wala pang 24 oras na confinement sa ospital. May ganong patakaran? My husband had died. I was grieving, yet all I heard were explanations about policies and payments. Sa ilalim daw ng 24-hour confinement policy ng PhilHealth, ang ilang benepisyo para sa mga naka-confine sa ospital, karaniwang ibinibigay lang kapag umabot ng hindi bababa sa 24 oras ang pananatili ng pasyente maliban sa ilang itinakdang exceptions at emergency cases. Dahil sa nag-viral na post, marami ang ibang lumantad na nabiktima rin daw ng ganitong patakaran. Kagaya na lang ng ina mula Talavera, Nueva Ecija na si Carla. Nito lang October 7, nakatanggap siya ng tawag na ang kanyang anak na si Zoe na nooy pumasok sa eskwela, isinugod sa ospital. Nawalan po ng malay si Zoe. Nagsi-seizure daw. Nakita ko na lang po yung anak ko nasa bed, nakahiga. Tapos naka-oxygen na po siya. Unstable po yung BP, kaya nahihirapan huminga. Sa pagamutan na diskubring si Zoe, meron palang acute viral myocarditis. Namamaga ang puso nito. Kailangan nilang maipasok agad si Zoe sa tinatawag na PICU o Pediatric Intensive Care Unit. Pero dahil walang PICU ang pinagdalhan nilang ospital sa kanya, nagpasya sina Carla na ilipat siya sa private hospital sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Tutubuhan daw po si Zoe. Pumayag po ako kasi, syempre ma'am, para sa bata po yun eh. Tapos po nung kinausap kami ng pedia-cardio niya, sinabi po na critical daw po yung huling dalaw ko po sa kanya na buhay siya. Kinantahan ko pa po siya nung kanta namin. Umiiyak po yung anak ko, mama. Lumabas po yung doktor, sinabi nire-revive na lang po si Zoe. Hanggang 10 lang daw po pwede. Nanghihila na po ako, ma'am. Hindi ko na po alam kung anong gagawin namin doon. Pangalawa, si Zoe sa 3 mga anak ni Carla at ng mister nitong si Alex, isang construction worker. Zoe, come! Zoe po kasi yung batang malambing. Nasabihin niya, Mama, I'll cook for you. Ito po yung huling t-shirt niyang suot. Bago siya gumayak, papasok, ito po yung ginamit niyang kumot sa ospital. Hindi ko po masyadong inaamoy, ma'am, baka mawala yung amoy eh. Sa medical emergency na pinagdaanan ni Zoe, kahit paano raw, maswerte sina Carla na wala silang binayaran sa unang ospital na pinagdalhan nila rito. Nailapit po kasi namin, ma'am, sa malasakit. Pero dahil private hospital ang pinaglipatan nila kay Zoe, dito na rin daw nabutas ang kanilang bulsa. Kahit wala pa raw 24 oras na naka-confine doon si Zoe, ang kanilang hospital bill pumalo ng mahigit 100,000 pesos. Ang hawak ko na lang po noon, nasa 2K, 3K, parang ganun po. Ang ikinasama ng loob niya, hindi niya napakinabangan ang halos 5 taon niyang kontribusyon sa PhilHealth. Tinanong ko po, ma'am, yung PhilHealth dun sa ospital kung bakit po 7-8 lang. Dahil wala pa daw pong 24 hours na naka-admit yung bata
na na-deceased na siya, na-expire siya, resuscitation package lang po ang maibibigay nila. Ang sabi ko po talaga, ano yun ma'am? Hihintayin muna nung tao yung 24 hours bago mamatay. Dapat po pala sinabi ko sa anak ko na, oh wait lang, huwag ka muna mamamatay, wala ka pang 24 hours. Siguro kung nakuha namin yun, bayad na po sana yung funeral service niya. Kasi to be honest naman, may balance pa kami sa funeral service niya. May lapidan na po sana yung anak ko. Ang hirap maging mahirap sa Pilipinas. Durog ka na, dinudurog ka pa. Nag-aayos ako ng papel habang nakabural yung anak ko. Para lang makakuha ng tulong sa gobyerno. Noon namang Pebrero, humarap sa isang mabigat na pagsubok ang pamilya ni Edwin, taga Parañaque City. Nagka-camping daw sila noon ng kanyang partner na si Lorraine sa Tanawan City sa Batangas. Nang si Lorraine, bigla raw tumumba. Sabi niya, nagnanam yung shoulder ko. Nahihirapan ako huminga. Agad itinakbo ni Edwin si Lorraine sa isang private hospital sa Tanawan. Pagdating namin sa hospital, wala silang ma-detect na blood pressure. Very cloudy yung x-ray niya. So nag-focus sila sa pneumonia. Dahil kinailangang ipasok ito sa ICU o Intensive Care Unit, mula Tanawan, inilipat siya ni Edwin sa isa pang private hospital sa Parañaque, malapit lang sa kanilang bahay. From Batangas na sinasabi nilang pneumonia, pagdating dito sa Parañaque, naging embolism na siya. Karoon ng clot dun sa lungs niya, kaya hindi na makapag-produce ng tamang oxygen. Yun yung naging cause ng heart attack. Pero bago pa man daw makabitan ng tubo si Lorraine, bumigay na ang katawan nito. 16 na taon daw nagtrabaho bilang hotel employee si Lorraine. Dahil wala naman itong mintis sa kanyang paghulog sa PhilHealth, umasa sina Edwin na magagamit nila ito sa pinagdaanang medical emergency ni Lorraine, lalo't malaki ang kanilang hospital bill. More or less mga 170 to 180,000. Nag-asa ko bakit walang discount ng PhilHealth. Ang sabi nila, hindi raw kasi umabot ng 24 hours sa kanila. Habang sa ikalawang private hospital na pinaglipatan nila kay Lorraine, ang bill umabot naman ng halos 200,000 pesos. Hindi siya inabutan ng 24 hours na naka-confine. So, hindi covered ng PhilHealth. Wala siyang pwedeng i-apply na benefits kasi ang sabi nila has to be 24 hours. So, anong nag-suffer doon? Yung savings namin, 16 years mong pinagtrabahuhan yun na hindi mo siya nagagamit. Kinakaltas siya sa kinikita mo buwan-buwan. Bago dumating yung sweldo mo, nauna mo nang bayaran yun. And then, nandun ka sa nilalaban mo yung buhay mo. Sasabihin sa'yo, wala kang makukuha. Kasi, hindi ka inabutan ng 24 hours na buhay. Ang tanong ngayon, bakit ganito ang mga patakaran ng PhilHealth? Lalo na kung ang pasyente maagang namatay o kulang sa nakatakda sa kanilang policy na 24-hour confinement sa ospital. Para linawin ang kanilang polisiya, nakipag-ugnayan kami sa tanggapan ng PhilHealth pero hindi sila nagpaunlak ng on-cam interview. Gayunman, nagpadala sila ng statement. It is imperative for us to review our policies. We will now focus on ensuring this is acted upon and bring this discussion up to our board for immediate consideration. Samantala, sa naging panayam ng GMA News sa tagapagsalita ng PhilHealth, sinagot niya ang ilang mga bagay tungkol sa kanilang pulisiya. Matagal ng polisiya yan actually. Kung ang ating confinement is less than 24 hours, ang polisiya dati is it's not compensable. Pero noong isang taon daw, inilabas pala ang PhilHealth Circular Number 2024-0033. Nakasaad dito na hindi na nangangailangan ng mahigit pang 24-hour confinement. Sakop na raw ito ng tinatawag na Outpatient Emergency Care Benefit.
Kasi karamihan ay nangyayari at the ER level. So pag nadala ka sa emergency room, nagstay ka dun ng 8 hours, 10 hours, 12 hours, or less than 24 hours, ay kino-cover na yan ng PhilHealth. Aminado ang PhilHealth, merong mali sa naranasan ng pamilya ng miyembro sa nag-viral na post. Siguro nagkaroon lang po ng misinterpretation. Hindi ko po alam kung ito ay sa ospital or sa amin din mismo dahil baka kailangan nating i-check. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang PhilHealth para matulungan ang ginang sa nag-viral na Facebook post para makuha ang benepisyo ng yumaon niyang mister. The direct filing. Reimbursement na po ang mangyayari. Yung accountability ay sa PhilHealth po. Klaro naman po sa Universal Healthcare Act natin at anuman pong mga implementing rules and regulation na ang program implementer po is PhilHealth po. Pero matagal nang may issue ang private hospitals sa PhilHealth. Hindi raw kasi binabayaran ng PhilHealth ang mga sinisingil ng private hospitals para sa mga pasyenteng dinadala sa kanila. Ang ilan nga raw sa kanila nalulugi na dahil sa hindi pagbayad ng PhilHealth. Matagal ng advokasya ni Dr. Tony Liachon ang pagpuna sa PhilHealth at sa mga patakaran nito. Kailangan daw buwagin ang 24-hour confinement rule na ipinatutupad ng PhilHealth. Ang sakit na heart attack, stroke, pwede ka mamatay talaga even in 1 hour. Cover ka dapat, ba't maghihintay ka pa ng 24 oras? Di patay ka na. Hindi siya makatao. Ang problema natin sa kalusugan is basically because of underfunding. Tayo po ang pinakamaigsing lifespan sa Asia because wala tayong access to healthcare. As part of moving forward, we will have the reorientation to our healthcare providers on such policies. Also, we will also have the reorientation to our people. Para sa bawat ordinaryong manggagawang Pilipino, bawat pisong kinakaltas sa kanyang sahod, malaking bagay. Hindi lamang bilang kontribusyon, kundi bilang pangako na meron siyang masasandalan sa oras na siya'y magkasakit. Pero bakit tila napaka-komplikado ng mga patakaran? At sa oras ng kagipitan, hindi pala simple ang proseso. At wala ring garantiya na makukuha ang benepisyo kung kailan ito pinaka-kailangan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.